Maniato na guys, ang aming ulam ay pansit at ano lang kamo mga ito sa pork and beans at itong puso na to ay galing sa, alam niyo ba ang puso na ito ay tinatawag na rice cake. Halina sa Hinaguan Farm, tara na. Preskong hangin, ganda ng tanawin, sadyang iba. May gorgeous tables sa tabi ng ilog. Houses full, dito'y walang talbog. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight tayo, ligaya'y dama. Kasama ang pamilya, barkada sa farm. I love Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Only fun, good vibes all around. Hinaguan Farm, best spot to be found. Laughter and moments, huwag palampasin. Dito ang saya, dito natin gawin. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight tayo, ligaya'y dama. Kasama ang pamilya, barkada sa farm. I love Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. You're always welcome. I love Hinaguan Farm. Halina sa Hinaguan Farm, tara na. Preskong hangin, ganda ng tanawin, sadyang iba. May gorgeous tables sa tabi ng ilog. Houses full, dito'y walang talbog. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight tayo, ligaya'y dama. Kasama ang pamilya, barkada sa farm. I love Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Hinaguan Farm. Only fun, good vibes all around. Hinaguan Farm, best spot to be found. Laughter and moments, huwag palampasin. Dito ang saya, dito natin gawin. Hinaguan Farm, the best talaga. Mag-overnight. Maniato na guys, ang aming ulam ay pansit at ano lang kamo mga ito sa pork and beans at itong puso na to ay galing sa, alam niyo ba ang puso na ito ay tinatawag na rice cake. Ang tinatawag itong hanging rice kung saan this is native from Mindanao. Ito yung ginagamit namin mapagluto dati bukod sa saging na lupot. So dito nilaluto siya, medyo matrabaho lang siya, and ang scientific name nito ay balut-balutan sa niyugan. Hanging rice, tama di ba? Rice heart. Ha? Rice heart. Rice heart, diamond mo na siya. Ito ay masyadong siya. Kung merong binaki sa corn, yung corn rice na ginagamit, binabalot sa sarili niyang ito naman ay puso. Binabalot siya sa daon ng niyog. Mausisi siya pagluto nito, medyo matrabaho siya. So ngayon, dati pag nakikita mo sa mga plaza, mga ganang street food, ito yung mga nilalagay, binibenta 5 piso. Tapos, kahit yung sa Cebu, mga ganito. Pero ngayon sa mga karinderya, hindi sila nagaganito, nilalagay nilang nila sa plastic labo. Kasi mas mausisi kasi ito eh. Tsaka marami na siyang, alagaan natin ang ating nature. Yung niyog kasi masyado, mahirap kasi tukunin guys. Yung pinakaudlot niya, yung pinakabubot na dahon sa taas. Yun yung mahirap kunin. So, na-damage yung mga totoong niyog.
Meron din kaming saging, bagay sa unggoy na trabante. O ako na ingon, naana lang. Type biya ka ni Bating lang. Bitaw. So, saan lang love team, pangalan? Tilang. Balang. Balati. Pagkaon mo sa puso kay para mahurot. Tilang. Kain natin to at ang topic natin mamaya is about OFW. Okay. Ay, di gutom. Pasa na sila nila. Hi guys! We are going to eat na pansit, bulad, o pork and beans ang ulam namin with ginataang langka. Ako may gichatan at itong 100. Ako gichatan. At itong na magpalit ba? Anong gusto yung topic ngayon? Ako dyan. Ang topic natin ngayon ay tribute para sa ating mga mahal na OFW. Yes. Ganyan? Ang topic natin ngayon ay paano ma-excited, mag-init ng kanin kahit alas 9 pa. Kasi mostly sa mga minamahal talaga namin, hindi na namin tinatawag na fans or followers, but we call them friends, mama, ate. Talagang solid supporters talaga. At hindi na sila supporters, talagang alam mo yung family na rin yung touring nila sa amin, kaya ang dami nagsabi sa amin dyan nga mga patay gutom daw kami, umaasa sa mga supporters, umaasa sa mga Limos. bigay, limos daw galing sa mga OFW namin mga friends. So let's talk about OFW. Since I used to become an OFW. I used to be one of them. Di ba pag OFW, ibig sabihin lahat, kahit pa may asawa ka, kahit mayaman ka, kahit pa citizen ka na doon, basta nagtatrabaho ka overseas o nakatira ka overseas. Di ba? OFW tawag sa'yo, di ba? So, ako talaga nag-experience talaga ako bilang OFW. And pinakauna talaga, ang hirap talaga maging OFW. Kasi there's a lot of things to sacrifice. Like, family. Siyempre, yung una, pangungulila mo sa pamilya mo, isasakripisyo mo yung mga taong mahal mo na makasama mo sila because you need to work. Una-una para sa sarili mo, para sa pamilya mo may iwan, gano'n. So, ang hirap ng gano'n kasi, awa, nahulog na noon, kaligyan na. Ang hirap kasi, ang dami mo mamimiss na mga celebrations, birthday mo, birthday ng anak mo, birthday ng ganito. New Year nakasama mo sila, Pasko nakasama mo sila. Unless, maswerte ka na nabibigyan ka ng leave. Pero sa lahat ng mga OFW dyan, ng mga mayayaman na, may mga asawang apam, citizen na doon. Congratulations sa inyo. Pero doon sa mga hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin for the future ng mga pamilya nila, minamahal na at sa kanilang sarili. So, para sa inyo tong video na ito. Kasi, sa mga pamilya naman dyan, mga anak at mga kapatid at magulang na may mga pamilya doon na nagtatrabaho sa ibang bansa, huwag niyo po silang abusuhin. Kasi hindi niyo alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila doon. Minsan nga hindi nila sinasabi yung sitwasyon nila para hindi kayo mabahala sa kanila. Tapos, tag nito, kayo naman mga OFW dyan, magtabi talaga kayo ng pera ng sahod ninyo kasi hindi sa lahat ha, pero lahat naman mga ang mindset, iba kasi ang mindset ng mga merong pamilyang OFW eh.
Baw ako, FW, magmama ko or ate ko. Alam mo waldas lang ng waldas kasi utang ng utang kasi alam mo kasi may darating na pera monthly, mga ganun no. Hindi mawala sa utak yung mga ganyan no na okay lang kahit magkautang, okay lang bilhin natin to kasi magpapadala naman si ate next week, magpapadala naman si mama next week ng tuition ko, igagastos sa ganito, ganyan. Kaya kayo mag-ipon dyan mga FW sa sahod ninyo kasi para pag uwi ninyo meron kayong ipon. Wag limitahan nyo dapat ang pagpapadala sa ninyo. Kahit pa sabihin natin magigipit sila, limitahan nyo talaga kasi mahirap talaga na pag uwi ninyo kailangan nyo ulit bumalik kasi mag-iipon na naman kayo. Mas maganda yung pag uwi ninyo. Siyempre pag umuwi kayo, isipin nyo na ayoko na magtrabaho, napapagod na ako, ganyan. So dapat mag-ipon kayo. Pag uwi ninyo, meron kayong mag-umpisa na business, may naipon kayo, may napatayo kayong bahay, ganyan. So ang daming rason bakit tayo nagiging OFW. Dahil mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, hindi enough yung sahod natin dito. Mas maganda yung magsakripisyo tayo ng sarili natin pagdating sa ibang bansa. Malaki naman ang income. Pero alam niyo, kadalasan sa OFW, it's either single mother o may anak na, tapos kailangan itaguyod yung anak. Kaya mag-isip kayo mga bata-bata dyan. Mostly kasi, nauuna muna ang responsibilidad bago ang income. Nagits niyo yun, yung habang nag-aaral or teenager pa, nag-anak na. Pagkatapos mag-anak, kailangan mag-abroad, kailangan magtrabaho kasi bubuhayin yung anak. Huwag ganoon. Magtrabaho muna kayo bago kayo gumawa ng pamilya o mag-anak. Hindi naman iba naman hindi naman biglaan, hindi naman ginusto pero 'di ba? Naluoy gid sila. Kaya uli wala nang kwarta. Kasi may FW dyan, salamat sa mga tulong ninyo. Sa suporta ninyo. Mag-ipon kayo para pag-uwi nyo. Kasi hindi nyo alam yung galaw ng bitukan ng mga kamag-anak ninyo. Yung iba nga, naloloko pa, no? Bugbog Minsan pa. gusto na umuwi at magpahinga, pero marami pang binubuhay, pero Walang tulong. price pa. Yung ganon. Yung iba pa, binubugbog, ginagahasa, ginapas lang. Yun. Kaya sa mga bata dyan, naku, OFW talaga papuntahan ninyo pag kayo nagkaanak ng maaga tapos wala kang ibang source of income dito kundi mag-DH talaga, lalo na sa mga DH talaga pagdating doon. Ang hirap-hirap tapos minsan minamaltrato pa ng mga magulang ay ng mga ng amo nila. Ito na kay kapatid ng OFW, di ba? Hindi ikaw iyak nang iyak pag tinatawag. Kasi namuwi, ganun ba? Sabi nila hindi daw sapat yung pera pinapadala nila o hindi daw sapat ang kinikita nila pagpadala. Hindi, sapat po talaga. Hindi lang talaga marunong makontento yung mga pinapadalahan natin. Kasi alam nila kasi may perang OFW nagpapadala. Kaya imbes na magtipid, waldas lang ang waldas kasi alam nila may inaasahan sila. Tapos yung mga pamilya na nandito sa Pinas, pag nag-message sila, hindi nagre-reply. Sakit para sa Saka lang magre-reply pag Hihingi ng pera. kailangan. Pagkatapos natanggap yung pera, magpasalamat lang. Importante din sa mga OFW yung kamustahin mo sila. Kasi, yun lang yung parang nila. Kaya grabing epekto ng social media. Iba yung natutulong din ng social media din sa mga OFW kasi nawawala yung Minsan doon nila, nag-vlog na rin sila, doon nila na-express yung mga nila. Iba naman, nanonood sila ng vlogger, doon nila natutuwa sila kasi dahil sa mga video na papanood nila. So, thank you so much for always watching our video and for sharing your blessings. Kaya sa mga kabataan dyan, kung may plano kayo mag-abroad na kayo habang wala pa kayong anak. Huwag kayo mag-abroad because kailangan yung buhayin yung mga anak ninyo dahil single mom kayo, single dad kayo, or tatay kayo na walang maibuhay sa anak ninyo tapos mag-abroad kayo kasi yun lang yung niya. Hindi. Mag-abroad muna kayo, magtrabaho muna kayo para makaipon, saka kayo magtrabaho, saka kayo mag-anak, saka kayo mag-asawa. Kasi ang hirap nung nagtatrabaho ka para pambayad sa mga bills, utang, pagkain ng anak, eskwela, hindi. Maganda yung nagtatrabaho ka dahil iniipon mo. Yung pag-uwi mo, choice mo na yun kung saan mo gagastusin. Kaya sa mga FW dyan, ng mga pinalad, sinuwerte, congratulations. Sa mga FW dyan na patuloy pa rin lumalaban, kumakayod,
Huwag niyo ubusin yung pera ninyo pagpapadala kasi ang mga pamilyang merong OFW na pamilya, hindi na nila matututunan mag-ipon hanggat ay magtipid hanggat meron silang inaasahan na nagpapadala. Hindi na try, magluto lang ito rin. Sa ating mga bayani dyan na FW, mabuhay kayong lahat. Lagi niyong tandaan, hindi naman sa paghihigpit sa kanila o pagtitipid sa o pagkukuripot. Lagi niyong tira ng sarili ninyo kasi kahit pa magpadala kayo monthly ng 10,000, magpadala kayo monthly ng 20,000, magpadala kayo monthly ng 50,000, same lang din yan, mauubos at mauubos lang din yan. Kukulangin at kukulangin pa rin yan kasi ang mindset nila, meron perang ipapadala monthly. So, tipirin nyo, kunwari wala kayong pera, ganun. Alam niyo, Paul? Di ba rin maurobos ng pera nyo pag uwi? Basta kayo yung gumagastos. Kaya kakanin kami, Ford Be. Wala na. Sayang yung puso, ang dami, oh. Kagaya ko, ma'am, dito sa Quiet, lagi ako nanonood ng vlogs mo araw-araw. Buti ka, ma'am. Salamat po for watching. Opo, talaga. Ewan ko ba, sa mga FW din, kung nakarelate kayo, kahit magpadala kayo ng, mas matitipid pa nga yung 10,000 na maliit lang kaysa sa 20,000. Di ba, kahit tayo, di ba, pag pera natin, mas tinitipid natin yung konti na yung pera natin kaysa malaki yung pera natin. Mas nabibigyan kasi natin ng value yung maliliit eh. Kaya sa mga bata diyan, sa mga anak na mayroong OFW na magulang, wag kayong gastos ng pera ng magulang ninyo. Mas mabuti pa rin na iniisip nyo na makatipid sila para pag uwi makasama nyo sila. Wag nyo ilagay sa mindset nila na hindi na gastusin ko yung pera na binibadala nila sa akin kasi yan na lang yung bawi nila sa akin dahil hindi ko sila kasama. Hindi nyo alam kung anong sakripisyo ang ginagawa ng magulang ninyo just to earn money for your future. Saka maswerte na sila, di ba, ma? Maswerte na nila. Buwan-buwan meron. Hindi na siya. Ilang birthdays, Pasko, New Year, ilang holidays ang kailangan nilang tiisin. Nagtatrabaho sila kahit Pasko, kahit holiday. Tapos ikaw, waldas lang ng waldas. Ha? Wala na ko. Wala na. Nagbangaw na napagdala nila ko. Sa mga magulang naman dyan na may mga OFW na anak, lagi niyo pong kumustahin yung mga anak ninyo. Kaya kayo mga OFW dyan, mag-ipon kayo para mag-uwi niyo. Meron kayong rason para hindi na bumalik kasi napagod na kayo. Pero kung maganda naman kalagayan nyo sa ibang bansa, why not, diba? Baboy ni Linding ko, tapuan mo. Padala tanin. Baboy ni Linding ba? Mabuhay lahat ng FW. Bye-bye. Kain na ako.